Oh, hello Delia. Napatawag ka. Kumusta? Namiss mo na ako, no? Katatapos pa lang naming magtanghalian ni tatay, ay narinig ko na naman siyang may kausap sa kanyang telepono. Sigurado ko na si Tita Delia na naman yon. Si Tita Delia, na simula nang maulila ko sa ina, ay naging bagong karelasyon kagad ni tatay. Tita Delia ang tawag ko dahil yun ang gustong ipatawag sa akin ni tatay. Tansya ko ay mas bata lang ng 5 taon si Tita Delia kay tatay na nasa edad 40 na. Masasabi kong maganda talaga si Tita Delia kaya nagustuhan ito ni tatay. Pero kung ako ang tatanungin, parang ayaw ko sa kanya. Iba kasi ang pakiramdam ko sa kanya. Para bang meron siyang itinatago na hindi namin alam. Ewan ko ba. Basta, ayoko talaga sa kanya. Siya nga pala, ako po si Pilo. 11 anyos pa lamang. Dito kami sa Maynila nakatira ni tatay. Si Tita Delia naman ay taga Mindanao, pero dito sa Maynila nagtatrabaho. Madalas silang magkita ni tatay. Paminsan-minsan ay umuuwing mag-isa si Tita Delia sa Mindanao. Kung minsan ay sumasama din si tatay dito at iniiwan lang ako sa kapatid niya habang wala siya. Ano? Sasamahan ulit kita sa Mindanao? Aba, kailan? Naku, kung ako lang ay ayos lang naman. Pero kung isasama natin si Pilo, hindi ko alam kung papayag yun. O sige. Susubukan kong kausapin, ha? Teka. Oo nga pala. Nakalimutan ko yun, ha? Panigurado na yun kung ganun. Napakunot ang noo ko nang marinig kong pinag-uusapan na naman nila ako. Ewan ko ba, pero parang bigla kong nakaramdam ng kaba sa isiping isasama nila ako sa Mindanao. Medyo kinilabutan ako. Naalala ko kasi dati sa kwentuhan namin ng mga kaibigan ko sa school na sa parting Mindanao daw ay maraming iba't ibang uri ng aswang at iba pang mga engkanto tulad ng sigbin, abat, awok, berbalang at kung ano-ano pa. Maya-maya ay nakita kong ibinulsa na ni tatay ang kanyang cellphone at nilapitan ako. Pilo anak, sinupin mo na yung mga pinagkainan natin at ilagay mo na doon sa lababo. Ako nang bahalang mag-urong mamaya. May kukunin lang ako saglit sa kwarto para sa'yo. Tiyak na matutuwa ka. Regalo sa'yo yun ng Tita Delia mo. Sige po tay. Pero bakit po pala may regalo siya sa akin? Malayo pa naman po ang birthday ko. Bakit? Sa birthday lang ba pwedeng makatanggap ng regalo? Mas okay nga yung may nagbibigay sa'yo ng regalo kahit walang okasyon eh. Ibig sabihin lang nun, naaalala ka at importante ka sa kanila. Sabi ko nga sa'yo, parang anak na rin ang turing sa'yo ng Tita Delia mo. Ikaw lang naman itong parang ayaw sa kanya eh. Ang sabihin niyo po tay, nagregalo po siya para mapapayag ako sumama sa inyo sa Mindanao. Narinig ko po ang usapan niyo kanina. Hindi naman sa ganun anak. Ang totoo ay noon pa naibigay sa akin ng tita mo ang regalo niya. Nakalimutan ko lang na ibigay sa iyo kaagad. Kanina ko lang naalala ulit nang ipaalala niya sa akin eh. O siya, teka lang ha. Kukunin ko lang muna. Sigurado naman ako na magugustuhan mo yun. Nagmamadaling tinalikuran na ako ni tatay at tinungo ang kwarto namin. Ako naman ay nakasimangot na sinimulang sinupin ang aming pinagkainan. Akala naman nila mapapapayag kagad nila akong sumama sa Mindanao. May pariga-regalo pa silang nalalaman. Kung pagkain, hindi ko tatanggapin. Baka mamaya may lason pa yun eh. Wala talaga akong tiwala kay Tita Delia. Mata pa nga lang niya, parang may tinatago ng hindi maganda eh. Kung pera naman, pwede ko naman sigurong tanggapin. At least, hindi naman ako malalason sa pera eh. Kung laruan, pwede na rin siguro. Masisira rin naman yun eh.
Pero ang mas magandang regalo siguro yung mawala na lang siya ng tuluyan sa buhay ni tatay. Hindi talaga ako boto sa kanya. Nang ilapag ko na ang huling kubyertos sa lababo, ay saka naman pabiglang lumitaw si tatay sa likuran ko. Nagulat ako sa kanya, syempre. Tiyaran! Oh, heto ang regalo mo, anak. Grabe ka naman, tay, nagulat ako sa'yo. Bigla-bigla ka na lang sumusulpot. Ang laki-laki pa naman ng boses niyo. Heto na, anak. Hulaan mo kung ano ang laman ng box na ito. Pero teka pala, narinig ko ang ibinubulong mo tungkol sa tita Delia mo, ha? Gusto mo pala siyang mawala sa buhay ko, ha? Bakit? Hindi ka ba boto sa tita Delia mo? Maganda naman siya. Simbait din ng nanay mo at maalalahanin pa. Eto nga, oh, may regalo ka sa kanya. Sigurado, magbabago ang loob mo sa kanya kapag nabuksan mo na ito. O ayan, ikaw na magbukas ng regalo, anak. Ako mismo ay hindi ko alam kung ano ang laman yan. Basta ang sabi ng tita Delia mo, sigurado raw na magugustuhan mo yan. Para naman pong alam na alam niya kung ano ang mga gusto ko at hindi ko gusto. Malakas kaya makiramdaman tita Delia mo, anak. Sabi nga niya sa akin nagtataglay ka raw ng swerte. Ang mga tulad mo raw, dapat ay pinapahalagaan at iniingatan. Ang sabi pa nga niya sa akin mausisa ka raw at may pagkapihikan. Ba't hindi po niya maramdamang ayoko sa kanya kung talagang malakas po siyang makiramdam? Sige nga. Anong hindi, anak? Hindi manhid ang tita Delia mo. Kaya nga lahat ginagawa niya para magustuhan mo rin siya. Nakikita niya raw na ganyan ka lang daw sa una. Pero kalaunan, kapag nahuli na raw niya ang loob mo, ay magiging masayang bagong pamilya na raw tayo. At kapag nangyari daw yon, ay higit pa sa tunay na anak ang magiging pagtrato niya sa'yo. Hindi ko po ipagpapalit si nanay sa kanya, tay. Saka, matanong nga po kita, tay. Wala na po ba kayong nakikita kay Tita Delia, kundi puro magaganda lang? Hindi niyo po ba nararamdaman na parang meron po siyang tinatago? Ako po kasi, tay, nararamdaman ko po yun May itinatagong hindi maganda si Tita Delia. At ano naman ang hindi magandang nararamdaman mo sa kanya? Sige nga, anak. Kumpara sa'yo, ay mas matagal ko nang kilala ang tita mo. Basta po, malakas po ang kutob kung may inililihim po siya sa atin, tay. Hindi ko lang po masasabi pa sa ngayon. Kaya baka magpaiwan na lang po ulit ako dito. Doon na lang po ako na Tita Presi, kung matuloy po ulit kayo sa Mindanao. Ayoko pong sumama doon. Di po ba'y maraming mga aswang doon at mga engkanto tsaka elemento ng dilim? Yung lamban dahilan mo, anak, kaya ayaw mo sumama. Nako, malaking kasinungalingan yan sinasabi mo na yan, anak. Ako mismo ay ilang ulit nang nakapunta kina Tita Delia mo. Huwag ka nagpapaniwala sa mga kwento-kwento. Abay, kung totoo yan, di sana. May nakaengkwentro na ako sa Mindanao. Di sana, ay hindi na ako nakabalik dito. Alam mo, anak, hindi totoo mga aswang. Kwento-kwento lang yun. Naku, anak, ako na nagsasabi sa'yo. Kapag nakita mo ang lugar ni na Tita Delia mo, ikaw rin, baka ayaw mo nang umuwi. Maganda kaya ron sa kanila. Tahimik, malinis ang hangin, at marami kang makikitang mga berdeng tanawin. Hindi ba't pangarap mo makapagbakasyon tayo sa ganong klaseng lugar? Ganon-ganon, kila Tita Delia mo. Maniwala ka. Talaga po ba? Pero baka liblib na lugar naman po yun, tapos wala pang kuryente. Di mas nakakatakot po yun. Hindi naman sa liblib na parte ang banda ni na Tita Delia mo. Medyo may ilang mga building din at magagandang mga bahay. Para bang halong syudad at liblib. May kuryente na sa kanila syempre at may poste rin ng ilaw sa mga daan. Makakakita nga lang doon ng malawak na mga taniman, maraming puno at maraming mga halaman. Ganun po ba? Mukhang maganda nga po pero tay, ayoko pa rin po sumama. Kahit ngayon lang, anak, maranasan mo man lang minsan tumapak doon. Pag uwi natin ulit dito, at kapag masasabi mo pa rin ayaw mo na roon, ay hindi na kita ulit pipiliting sumama. O ano, okay na ba sa'yo yun, anak?
Napaisip ako sa sinabi ng tatay ko at hindi agad ako nakasagot. Pwede nga pala yun na minsan akong sumama. Total, kasama ko naman si tatay. Ilang beses naman na siyang nakapunta roon at nakauwi na ligtas at wala naman daw talagang mga aswang doon. Siguro ay pwede ngang sumama ako minsan. Sana lang talaga ay hindi totoo ang mga aswang. Ano anak? Hindi ka na nakasagot ha? Sige na anak, sumama ka na. Minsan lang naman eh. Tsaka kasama mo naman ako. Hindi naman kayo lang ng tita Delia mo. Saka kung iniisip mong baka aswang ang tita Delia mo, hindi sana. Matagal niya na akong nilapa. Sige na nga po, pero minsan lang po talaga ha. Wala na po ulit susunod ha. Ayos anak. Sinasabi ko sa'yo, magugustuhan mo rin doon. O siya, total pumayag ka na lang din. Buksan mo na pala yung regalo sa'yo ng tita Delia mo. At pati ako sabik nang malaman kung ano ba ang laman yan. Ngunit bago ko binuksan ang medyo may kalakihang kahon, ay inalug-alug ko muna ito. Malaki ang kahon at hindi naman ganun kabigat. Nagtaka pa ako nang parang wala namang laman at walang umaalog. Sa wakas ay tuluyang ko na itong binuksan. Tumambad sa akin ang maraming nakapalaman ditong nilamukos na mga papel at kung ano-anong retasong mga plastik, bulak at tela. Sa pinakaloob ay dinukot ko ang isa pang mas maliit na kahon na hugis parehaba. Medyo nanlaki ang mga mata ko nang mabasa ang nakatatak doon. Opo! Wow! Cellphone po pala to, tay. Niregaluhan po ako ni tita ng bagong cellphone. Aba anak, ayos ah. O ano, kita mo na? Galante talaga ang tita Delia mo. Inunahan pa ako na regaluhan ka ng cellphone na gusto mong bilhin ko para sa'yo. At mukhang mas maganda pa nga yan sa cellphone ko. O ano, anong masasabi mo ngayon anak sa tita Delia mo? Ayaw mo pa rin ba sa kanya sa lagay na yan? Bago ko sinagot si tatay, ay tiniyak ko muna na totoong cellphone ang laman ng kahon. At lalo pang namilog ang mga mata ko nang makita ko kung gaano kaganda ang cellphone. Hindi ako lubos na makapaniwala na magkakaroon ako ng ganun kagandang cellphone. Wow! Napakaganda po ng cellphone na to, tay. Totoo po. Naku, sabihin niyo po tay kay Tita Delia na maraming salamat po talaga. Ngayon po ay naniniwala na po akong mabait siya. Aba, ikaw ang dapat magsabi niyan sa tita mo ng harapan. O paano yan? Mahihiya ka patuloy ngayon sa kanya. Di bale, sasama ka naman sa amin sa Mindanao Tsak, nalalo siyang matutuwa sa'yo kapag nalaman niyang pumayag ka ng sumama. Teka nga, at matawagan uli siya para ibalita sa kanya. Tuloy, pasalamatan mo na rin siya. Sabik ngang agad tinawagan ni tatay si Tita Delia. Tuwang-tuwa nitong ibinalita ang pagpayag kong sumama sa kanila sa Mindanao. Ikinuwento na rin ang tuwa ko sa natanggap kong cellphone. Iniabot pa sa akin ni tatay ang cellphone at pinagpapasalamat ako kay Tita Delia. Hello, Tita Delia. Maraming salamat po dun sa bagong cellphone po na regalo niyo po sa akin ha. Napakaganda po. Ha? Opo. Iingatan ko po talaga ito. Opo, payag na po ako sumama sa inyo ni tatay sa Mindanao. Kailan po pala tayo pupunta ron, tita? Pinabalik sa akin ni Tita Delia ang cellphone kay tatay. Sa kanya ko na lang daw malalaman kung kailan kami pupunta ng Mindanao. O ano, Delia? Ano ka mo? Aba, bakit parang ang bilis naman yata? Akala ko ba sa 1 linggo pa tayo pupunta? Ganun pala. O sige, maghahanda na kami kagad. Ako nang bahalang magsabi kay Pilo. O sige, bye-bye. Ingat palagi I love you. Napangiwi pa ako sa huling binanggit ni tatay. Ang corny. Maedad na, may paganon-ganon pang nalalaman. Ano raw pong sabi ni Tita Delia, tay? Kailan daw po tayo pupunta na Mindanao? Ngayong linggo na raw anak. Itataon daw niya
na piyesta roon para daw mas maging masaya ka. Iniisip din niya ang para sa ikakasaya natin dalawa roon. Ganon ka maalalahanin ng tita mo. Isa sa mga katangian niya na nagustuhan ko sa kanya, bukod sa pagiging maganda niya. Eh di, maghahanda na po tayo kagad. Sakto po at bakasyon ngayon. At sakto rin po na may cellphone na ako. Magagawa ko na po ang gustong-gusto kong gawin. Ang photography, pipicturean ko po ang buong Mindanao. At ipapasikat ko po sa mga kaklase ko sa pasukan. Ay nako, ikaw talaga anak. May kayabangan ka rin ano? O siya sige, ihanda mo na mga gamit mo. Bukas makalawa tayo aalis. Ibibiling ko na rin sa tita Presi mo itong bahay natin habang wala tayo. Sige po, tay. Naku, ito palang mga hugasing plato, tay. Sabi niyo po, kayo na po maghuhugas. Sige po, dun po muna ako sa kwarto ko at kakalikutin ko lang po tong bagong cellphone ko. Napakaganda po talaga. Sige, tay, dyan lang po muna kayo. O siya sige anak. Ay, teka pala. Eto ang pero. Bumili ka ng bago mong SIM card. Dito SIM ang bilin mo ha. Ako nang bahalang i-register ang SIM mo. Mamaya, pagtapos ko rito. Buong hapon yun ay ang cellphone ko ang tinutukan namin ni Itay. Bukas na raw kami maghahanda ng mga gamit namin. Tinulungan pa akong mag-download ni tatay ng Facebook at gumawa ng bago kong account. Nag-friend request pa siya kay tita gamit ang account ko. Ipinakita sa akin ni tatay mula sa photo albums ni Tita Delia ang mga kuha nila nung nagpunta sila ng Mindanao. Doon ko nakitang totoong ang maganda sa lugar ni na Tita Delia. May malalawak na mga taniman, maraming mga puno at mga halaman. Ang ganda rin ng bahay nila, malamansyon na tinatawag ni tatay na ancestral house daw. Wala akong nagawa kundi ang mamilog ang mga mata at bibig. Nang sumapit naman ang gabi, ay dinalaw ako ng isang panaginip na hindi ko maintindihan kung ano ang kahulugan. Nang kinabukasan, nang maghahanda na kami ni tatay ng mga gamit namin, ay ikinuwento ko kay tatay ang napanaginipan ko. Tay, wag na lang po kaya tayong tumuloy ngayon. Parang hindi po magandang sumama ako sa inyo ngayon eh. Ha? At bakit naman anak? Nakapagsabi na ang tita Delia mo sa mga kamag-anak niya tungkol sa pagdating natin doon. Nagpahanda na raw siya para sa munting salo-salo natin doon at piyesta nga roon. Ipapakilala na rin daw niya tayo sa magdadatingan niyang mga kamag-anak. Ano bang dahilan? At bigla na lamang nagbago ang pasya mo. Kuwan po kasi tay eh. May napanaginipan po kasi ako kagabi. Hindi ko lang po alam kung ano ang talagang ibig sabihin nun. Pero para pong may hindi po magandang mangyayari sa akin doon kapag sumama po ako. Pambihira, ano ba naman kasi ang napanaginipan mo? Kung ikwento mo kaya sa akin, hindi naman kasi lahat ng panaginip ay dapat bigyan ng kahulugan. Bago ko sinimulang ikwento kay tatay ang napanaginipan ko, ay dinukot ko muna ang cellphone ko sa bulsa. Ipinakita ko sa kanya ang picture ng mansyon ni na Tita Delia na sinave namin nung nakaraang gabi. Napanaginipan ko po itong mansyon na sinasabi niyo pong ancestral house ni na Tita Delia. Sa may likod po, na taniman ng mais. Bigla po itong nilamon ng makapal na itim na usok. Tapos po, ay may mga sigaw po ng mga bata ako naririnig. Umiiyak po sila at nagmamakaawa. May naririnig po kung parang mga atungal ng kung ano pong halimaw. Parang marami po sila tay at nakakatakot po talaga ang tunog nila. Tapos, bigla pong lumitaw si Tita Delia sa likuran ko na nakangiti po. At sinesenyasan niya po ako na wag po akong maingay. Nakakatakot po ang paraan niya ng pagngiti. Para po talagang may itinatago si Tita Delia, tay. Nakita kong napakunot ang noo ni tatay at malalim na napaisip. Makaraan ay inabot niya ang cellphone ko at muling tinignan ang picture ng mansyon. Parang malabo namang masama ang kahulugan ng panaginip mo, anak. Alam mo bang karaniwan ng panaginip ay kabaligtaran ng ibig sabihin? Sabi ng tita mo ay ilang beses nang pinabindisyonan ng mansyon nila. Kaya imposibleng
May kung ano ron na tulad ng nasa panaginip mo. Sabi ko nga sa'yo, ilang beses na rin akong nakapasok sa mansyon. At kahit kailan, wala akong naramdamang kakaiba o mabigat doon. Sa maisa naman, hindi pa ako napapasok doon. Pero maaliwalas din ang pakiramdam ko sa tuwing namamasyal kami ng tita mo sa may gilid nun. Talaga po? As in, baligtad po ang kahulugan? Pero tay, bakit ko po napanaginipan yun? Siguro, na-excite ka lang nung una kong ipakita sa'yo ang picture ng mansyon. Saka hindi ka pa nakakatapak dun para magkaroon ng kahulugan ng panaginip mo. Si tita po, bakit po napanaginipan ko rin po siya? Baka rin kasi iniisip ka niya. Kaya, nagkita kayo sa panaginip. Malamang, iniisip niya kung paano ka magiging masaya sa pagpunta natin doon. Ganun naman ang tita mo eh. Ako nga, tuwing pupunta pa lang kami ron, napapanaginipan ko muna siya eh. Masama rin po ba ang panaginip nyo tungkol po sa kanya, tay? Aba oo, mas masama pa sa mga panaginip mo. Tulad po ng anong masamang panaginip, tay, ikwento nyo naman po sa akin. Nako, napapanaginipan ko pa nga na naglalaban kami at may kasama siyang hindi ko maintindihan kung anino ba o usok na itim. Tapos, hinahabol ko siya sa dilim. Pero magaling siya magtago at bungisngis ng bungisngis. Tapos, tay, kabaligtaran po ang nangyayari? Oo anak, ang saya nga namin nung nagbakasyon kami ron eh. Wala namang nangyaring naglaban kami o tinataguan niya ako. Lalo pa nga tumibay ang banding namin eh. Kaya yung napanaginipan mo, ibig sabihin yan, ay magiging maganda ang experience mo sa probinsya ng Tita Delia mo. Tiyak na magiging napakasaya natin doon anak. Ako naman, ang sandaling natigilan at napaisip ulit sa panaginip ko at naikumpara ko sa napanaginipan ni tatay. May itatanong pa sana ako sa kanya, yung tungkol sa kasama raw ni Tita Delia na parang anino o itim na usok. Pero tinapik na ako ni tatay. O siya, sige na, ituloy na natin ang paghahanda at maaga tayong luluwas bukas. Matagal ang biyahe natin at sasakay pa tayo ng barko. Mamayang hapon ay pupunta na rin dito ang Tita Delia mo. Sabay-sabay na tayong luluwas ng bandang madaling araw. Maaga rin tayong matutulog mamaya. Wala na akong nagawa, kundi ang sumunod na lang kay tatay. Habang inilalagay ko ang mga damit sa backpack at ilang pang gamit ko, ay iniisip ko pa rin ang tungkol sa itim na usok sa parehong panaginip namin ni tatay. Sigurado kong iisa lang ang ibig sabihin nun. Pero bigla ko ring naisip na kabaligtaran nga raw ang kahulugan ng isang panaginip. Kaya lang ay parang hindi pa rin maganda ang kutob ko roon. Kaya para makasiguro ay naisipan ko na lang na magdala ng pangontra kung sakaling totoo ang mga napagkwentuhan namin dati ng mga kaeskwela ko. Hindi ko na lang sasabihin kay tatay. Pasikreto kong magdadala ng bawang, langis ng nyog sa botelya, at kahit na anong bagay na gawa sa pilak. Ang dahon na lang ng makabuhay, ang kulang. Siguro ay dahon na lang ng atis. Mamimitas ako mamaya bago pa dumating si Tita Delia. Magdadala na rin ako ng asin at naalala ko na meron palang maliit na Biblia si tatay. Dadalhin ko na rin yun. Malakas din daw yung pantaboy ng mga masasamang elemento sa paligid. Siguro naman, sa dami ng manadala kong mga pangontra, ay hindi na siguro ko lalapitan ng kahit na anong masasamang elemento kapag nasa Mindanao na kami. Pati yung panaginip ko ay makokontra rin siguro kung sakaling hindi talaga maganda ang ibig sabihin. Nang maihanda na namin ang lahat-lahat ni tatay, bandang hapon ay dumating nga si Tita Delia. Masayang sinalubong ito ni tatay. Maging si Tita Delia ay masayang masaya ang itsura. Kumikinang pa ang mga mata nito nang makita ko na para bang sabik na sabik sa akin. Nagmano ko rito tulad ng isinenya sa akin ni tatay. Hello, Pilo. Aba, ang fresh mo naman yatang tignan. Parang sabi ka rin makapunta ng Mindanao ah.
Siguro, dahil sa bigay kong cellphone sa'yo. Ingatan mo maigi yun, ha? Siya nga pala, iho. Natutuwa ako at pumayag ka ng sumama. Naku, mag-e-enjoy ka ron. Saktong piyesta kasi ron at talagang nagpahanda ako sa mansyon namin. Excited na talaga ako. Naku, Delia, excited na rin kami siyempre. Di ba, anak? Ha? Opo, Tita Delia. Handang-handa na nga po ang mga gamit namin ni tatay eh. Nilingalinga ni Tita Delia ang ilang traveling bag na nakalapag sa sopa. Aba, lahat ito'y dadalhin nyo? Ha, napakasinop ng pagkakaimpake nyo ah. Pero teka. Nilapitan ni Tita Delia ang mga bag isa-isa. Parang ini-inspeksyon niya. Gumagalaw pa ang ilong niya na para bang may inaamoy. Maya-maya pa ay itinuro niya ang backpack kong itim. Kanino ito? Ayan ba? Kay Pilo yan. Bakit, Delia? Wala naman. Ang cute lang kasi. Mukhang kompleto ang mga gamit ni Pilo ah. Saka parang sigurista. Naku, sinabi mo pa, Delia. Nagmana yan sa nanay niya. Basta may pupuntahan yan, kumpleto lagi ang mga dala. Pati mga bagay na hindi inaasahan pinaghahandaan. Kaya yung nag-impake kami, ay hinayaan ko na lang siya. At magtatalo lang kami kung pakikialaman ko pa siya. Pumayag naman na siya na sumama sa atin, kaya hinayaan kong dalhin ang gusto niyang dalhin. Saka, may tiwala naman ako sa anak kong yan. Okay lang naman pala, love. Ang importante ay makakasama natin siya at makikilala na rin ng mga kamag-anak ko. Kung sakaling doon na tayo maninirahan mabuti nang masanay na rin siya roon. Sabi ko nga, love, kaya todo banding ang gagawin natin kapag naroon na tayo. Gawin natin ang lahat para hindi makalimutan ni Pilo ang magiging karanasan niya sa lugar na yon. Ay nako, sigurado yan, love. Talagang hindi niya malilimutan ang unang bakasyon niya roon. Excited na talaga ako na bumiyahe tayo. O siya, love, magpahinga ka na muna at maghahanda pa pala ako ng panghapunan natin. Iluluto ko ang paborito niyong dalawa ni Pilo. Sa'yo ay adobong manok, kay Pilo ay adobo rin. Adobong sitaw. Nasasahugan ko rin ng hinimay na manok. Naku, tutulungan na lang kita, love. Hindi naman ako gaanong pagod Anong hindi? Galing ka pa nga sa trabaho, hindi ba? Oo, galing ako sa trabaho pero hindi naman ako masyadong napagod doon. Basta, love, ako nang bahalang magluto. Hindi mo rin naman kabisado ang timplang gusto ni Pilo. Magbanding na lang muna kayong dalawa riyan. O kaya, kwentuhan mo si Pilo tungkol sa mga kaugalian sa lugar nyo. Para naman, alam niya kung paano umakto kapag naroon na tayo. Ay, oo nga Kung sa bagay, hindi pa nga pala natin siya napagsasabihan tungkol sa mga dapat at hindi dapat iasal kapag naroon sa amin. O sige na, love, magluto ka na. Sarapan mo, ha? Iniwan na nga kami ni Tita Delia sa salas. Pansin kong kakaiba talaga ang kinang ng mga mata niya. Pati ang paraan ng pagngiti niya sa akin ay kakaiba. Hindi ganon ang normal na ngiti niya sa akin. Hindi ko maintindihan, pero parang may ibig sabihin ang ngiti niyang yon. Maya-maya pa ay muling nilapitan ni Tita Delia ang backpack ko sa may sofa. Kakaiba ang amoy ng bag mo, Pilo. Ano ba kasi mga dinala mo? Wala naman po akong ganong dinala, tita. Mga damit lang po at ilang laro ang mapaglilibangan ko po. Sigurado ka? O siya, sasabihin ko sa'yo kung ano ang mga bawal gawin sa lugar namin para hindi ka mapahamak doon. Kapag sa tingin mo ay may mga nadala kang hindi pwede roon, ay iwanan mo na lang, ha? Hindi parehas ang kaugalian doon at dito sa Maynila. Sige po, tita. Makikinig po ako sa mga sasabihin nyo. Hindi naman po ako mahirap pagsabihan At sinabi na nga sa akin ni Tita Delia ang mga dapat at hindi dapat gawin kapag naroon na ako sa Mindanao. Unang sinabi niya, karamihan daw sa kanila ay mga Muslim, kaya bawal daw magdala at maglabas ng Biblia. May curfew pa raw doon sa gabi, kaya bawal ang nasa labas pa ang mga bata sa gabi. Hindi rin daw ako pwedeng basta-basta na makipag-usap sa mga hindi kilala.
Kaya kapag naroon na raw kami, ay sa kanya lang daw dapat at sa mga kamag-anak lang niya dapat makinig at hindi kung kani-kanino. Huwag daw basta maniniwala sa mga sabi-sabi mula sa mga estranghero. Importante raw doon ang kagandahan ng asal. Kapag sumakay naman tayo sa barko, ay i-check din ang mga bag natin at kung may makikitang sa tingin nila ay hindi dapat, kukumpiskahin nila yon. Kaya huwag ka na magtataka kapag biglang may nawala sa mga gamit mo, ha? Sinagot ko si Tita Delia na medyo napapakamot ng ulo. Opo, tita. Tatandaan ko po mga sinabi niyo sa akin. Medyo maigpit din po pala ron sa inyo, no? Oo naman. At yun ay para rin naman sa ikabubuti. Kaya sa amin ay payapa roon at hindi katulad dito na magulo. Kaya i-check mo ulit ang mga dinala mo, ha? Iwan mo na ang mga bagay na sa tingin mo ay hindi pwede roon. Maagang maaga tayong luluwas kasi bukas. Maaga kaming natulog ng gabing yon. Nang kalaliman na ng gabi, ay dinalaw na naman ako ng isang panaginip. Isang bata na hindi nalalayo sa edad ko ang nagpakita sa akin. May suot ito sa leeg na kung ano-anong kwintas at may mga nakasukbit din sa bewang na kung ano-anong kagamitan at mga botelyang may mga laman na langis. May hawak din itong sibat na may pahid din ng langis. Kahit saan ako magpunta, ay sumusunod ito sa akin. May sinasabi ito, pero wala naman tinig na lumalabas sa bibig. Sumisenyas din na wag daw akong maingay. Kasunod ng senyas na paggilit sa leeg sa pamamagitan ng hintuturo nito at pabiglang pagulat sa akin na para bang sinasabing may halimaw sa paligid na lalapa sa akin kapag nag-ingay ako. Hanggang sa lumuwas na kami ng bandang madaling araw, ay naguguluhan pa rin ako sa ibig sabihin ng panaginip kong yun. Hindi ko na yun naikwento pa kina tatay at tita Delia dahil sa pagmamadali namin. Yun nga palang munting Biblia ni tatay, maalala ko, ay hindi ko iniwanan sa bahay. Sa halip na nasa bag, ay ibinulsa ko na lang ito. Binalot ko na lang ng pabalat ng chocolate para akalaing pagkain ko lang ito kung sakaling kapkapan ako sa sakayan ng barko. Sa sakayan ng barko naman, nang nasa checking point na kami, ay biglang nagpresenta si Tita Delia na siya na muna ang bahala sa pagpapacheck ng mga bag. Ay, Pablo, love, ako na munang bahala rito. Yung ticket na lang muna natin ang asikasuhin yun ni Pilo. Tawagin ko na lang kayo kapag ipapasok na mga bagahe natin. Okay, love. Pilo anak. Tara sa ticket counter at magbabayad pa tayo. Saglit lang naman siguro ang pila roon. Agad naman akong sumama kay tatay. Pero habang papalayo kami, ay bigla kong nilingon si tita. Napansin kong binubulungan niya ang baggage checker. Nang bigla siyang lumingon sa gawin namin, ay agad ko ring binawi ang tingin ko. Tapos ay pasimple akong nagtago sa gilid ng isang malaking drum na kulay asul. Sinilip ko ulit si tita. Nangunot ang noo ko nang makita ko siyang pasimpleng hinablot ang backpack ko at patagong may kung anong kinalikot doon. Sasabihin ko sana kay tatay ang tungkol doon, pero nagulat na lang ako nang wala na pala siya sa tabi ko. Kaya naman ay nag-aalalang hinanap ko na lang siya sa paligid. Nang makita ko siya, ay nag-aalala niyang sinabi sa akin na hinahanap na rin pala niya ako. Naku anak, saan ka ba sumuot at bigla ka na lamang nawala? Akala ko naman may dumukot na sa'yo. Pinapakaba mo naman ako anak . Tay, may sasabihin po ko sa inyo. Nakita ko po si tita na pinakialaman po ang backpack ko. Baka po mamaya may mawala po sa mga gamit ko doon. Ha? Naku, baka tinignan lang ng tita mo kung may nadala kang hindi dapat makita ng checker. Alam mo na, maigpit talaga ang checking ng mga bagay sa pagsakay ng barko. Pero wala naman po akong dinalang bawal, tay. Tsaka, hindi po rin dapat na pinakialaman niya ang backpack ko nang hindi po nagsasabi sa akin. Hayaan mo na anak. Para sa seguridad lang natin ang iniisip ng tita mo. Tsaka kung sinabi mo ay wala ka naman dinalang hindi dapat, ano bang dapat mong ikabahala?
Maya-maya pa ay biglang kumaway at sumenya si tatay. Pagbaling ko ay kinakawayan na pala kami ni Tita Delia. O siya, tara na anak, kinakawayan na tayo ng tita mo. Tapos na ang checking, kailangan na natin buhatin ang mga bagahe at sasakay na tayo ng barko. Inis na napakamot ako ng ulo na sumunod kay tatay. Habang sa daan ay napapabulong ako sa sarili. Ay nako, di na lang pala talaga ako dapat sumama. Nagpaiwan na lang sana ako kay na Tita Presi. Parang may kakaiba talaga kay Tita Delia. Si tatay naman, parang sunod-sunuran lang kay Tita Delia. Sa pagitan namin ay mukhang siya lagi ang mas pakikinggan kaysa sa akin. Nakakainis talaga. Nang makasakay na kami ng barko at mahanap ang kwarto namin, ay agad akong gumawa ng paraan para lihim na i-check kagad ang laman ng bag ko. Nangunot ang noo ko at malalim na napaisip nang mapag-alaman kong nawawala ang mga dinala kong ilang piraso ng bawang, botelya ng langis ng nyog, mga bagay na gawa sa pilak at ang ilang dahon ng atis. Hala, bakit nawawala ang mga yun? Hindi naman bawal ang mga yun ah. Yung mga sandata kaya napilak ang dahilan. Pero bakit isinama yung iba kong pangontra? Hala, kinukumpis ka ba talaga ang mga yun? O sinadya lang ni tita na alisin yung mga yun? Ay nako, ang Tita Delia talaga yun. May kakaiba talaga sa kanya. Paano ko ba sasabihin kay tatay? Napaniwalaan niya ako. Ah, alam ko na. Tatakas na lang kaya ako rito at uuwi kina Tita Presi. Ay, bahala na nga. Kunwari akong nagpaalam kina tatay na iihilang saglit. Tinanong pa niya ako kung bakit daladala ko ang backpack ko. Para hindi sila magduda sa balak kong gawin, ay iniwanan ko na lang ito. Napansin ko pang medyo nakangisi si Tita Delia sa may likuran ni tatay, yung klase ng ngiting halatang may itinatago talaga. Samahan na kaya kita anak. Naku tay, wag na po. Naituro niyo naman po sa akin kung saan banda po ang comfort room dito eh. Malapit lang naman po. Saka saglit lang naman po ako. Lab, wag mo naman masyadong binibaby si Pilo. Binatilyo na siya at lalaki pa. Dapat ay tinuturuan mo ring paminsan-minsan ay kumilos siya ng independente. Saka, mawawala pa ba siya rito sa barko? Napakaliit lang naman dito. Pinayagan na nga ako ni tatay na umihing mag-isa. Dali-dali akong lumabas, pero sa halip na sa CR ako dumiretso, ay sa deck kagad ako pumunta. Pero napakamot na lang ako ng ulo nang makita kong nakalayo na pala ang barko namin mula sa pantalan. Ay nako, kamalas ko naman talaga. Paano pa ako makakatakas nito? Hindi naman ako pwedeng tumalon at hindi ako marunong lumangoy. Ano na ngayon ang gagawin ko? Kasi naman nakinig na lang sana ako sa kutob ko at sa panaginip ko. Si tatay kasi, ngayon ko lang naisip na sunod-sunuran pala siya kay Tita Delia. Kung tutuloy kami, baka may masamang mangyari sa amin. Naku, paano na to? Paano namin matatakasan to? Kapag Juan, ay bigla kong nakapa ang bulsa ko. Ah, oo nga pala. Ito pala ang Biblia ni tatay. Mabuti na lang at hindi ito nakuha. Kahit paano, ay may pamproteksyon pa rin pala ako. Sabi ng mga kaklase ko, ay ito raw ang pinakamalakas na pangontra laban sa kahit na anong elemento ng dilim. Ayos, saka okay na rin pala na hindi ako makakatakas. Kung nagkataon, ay may iwan ko pa si tatay. Kailangan kong siraan si Tita Delia sa kanya. Hindi na talaga maganda ang kutob ko sa babaeng yun. Sigurado kong may iba siyang binabalak sa amin ni tatay. Mga ilang araw din ang naging biyahe namin sakay ng barko. Sa mga araw na yon ay lihim kong inoobserbahan si Tita Delia. Tuwing gabi ay sinusubukan kong lihim na idikit sa kanya ang Bibliang binalot ko ng pabalat ng tsokolate. Sa tuwing ginagawa ko yon ay parang hindi mapakali si Tita Delia. Ang naging kutob ko ay baka may sama-samang elemento siya. Ilang gabi ring paulit-ulit kong napapanaginipan si Tita Delia sa mansyon nila at yung batang lalaki. Hindi ko nga lang maikwento-kwento kay tatay
dahil palagi na lang silang magkadikit ni Tita Delia. Hanggang sa makarating kami, kina Tita Delia ay wala akong magawa para makapagsumbong kay tatay. Minsan, nang makahanap ako ng tiyempo, ay pasimpleng pabulong akong napatanong kay tatay. Tay, matagal pa po ba tayo dito kina Tita Delia? Hindi naman gano anak, mga 2 linggo lang siguro. Teka, bakit ba parang gusto mo na kagad umuwi? Kasi po, ilang araw pong pabalik-balik po ang panaginip ko Katulad pa rin po nung dati na naikwento ko po sa inyo. Saka, tignan nyo nga po yung mansyon ni na Tita Delia Parang nakakatakot pong pumasok. Saka yung taniman po ng mais sa likod ng mansyon. Parang ang bigat po ng pakiramdam ko habang tinatanaw ko yun. Gusto ko na po talagang umuwi, tay. Ayoko pong magtagal tayo rito. Ano ka ba? Huwag kang maingay anak. Baka mamaya marinig ka ng Tita Delia mo. Sabihin pang umaarte ka lang. Kung kailan nandito na tayo saka mo pa sasabihin yan. Saka ganyan talaga sa umpisa. Natural lang yan. Naninibago ka lang kaya ganun. Huwag mo na lang gaanong isipin niyang nararamdaman mong yan. Basta tay, hindi ko po maintindihan pero talagang kinakabahan po ako Mukhang hindi po ako magiging masaya rito, tay. Maya-maya, sa gulat namin ni tatay, ay bigla na lang nagsalita si Tita Delia mula sa likuran namin. Hindi namin napansin na nakalapit na pala siya sa amin. Bandang una ay bumabati pa ito sa mga kaanak na sumasalubong sa amin. Hep, hep! Anong pinag-uusapan niyong mag-ama, ha? Hay nako, Pilo. Napaka-imposibleng hindi ka magiging masaya sa pagpunta mo rito. Tignan mo naman ang mga kaanak ko, Tuwang-tuwa silang makita ka. Sinisigurado ko sa'yo, magugustuhan mo rito. Don't worry. Gagawin ko ang lahat para hindi mo malilimutan ang magiging karanasan mo rito. Hindi mo pagsisisiyang sumama ka rito. Saka isa pa, napaka-importanting narito ka. Ikaw ang pinakamahalaga naming bisita. Kita mo na anak, ang Tita Delia mo na ang naniniguro sa'yo na magiging memorable ang pagsama mo sa amin dito. Masayang banding ang mangyayari sa atin dito sa loob ng 2 linggo. Saka nakikita mo naman kung gaano kakulay ang pista nila rito. Ilabas mo na kaya ang cellphone mo at mag-picture-picture ka na. Ang daming magagandang shots ang makukuha mo sa paligid Totoong makulay ang nangyayaring pista sa paligid. Maraming iba't ibang kulay na mga banderitas. May banda, may mga nagsasayaw sa mga kalsada at may kung ano-ano pang mga palaro. Masaya ang mga tao sa paligid. Parang gusto kong magpahawa sa masiglang atmosfera. Pero hindi ko magawa. Ramdam ko talagang may mabigat na kung ano sa paligid na hindi ko maipaliwanag. Tignan mo naman ang ilang mga bata sa paligid, Pilo. Ang saya-saya nila, di ba? Teka, akin na nga yung cellphone mo at pipicturean ko sila. Ang cute ng mga bata. Bibihira na lang silang lumabas at nagsasaya na katulad nito. Palagi na lang nasa tabi nila ang mga magulang nila. Hay, kung noon pa sana ganito. Pero di bale. Inilalabas ko pa lang ang cellphone mula sa bulsa ko ay mabilis kagad itong hinablot ni tita. Sa mga mata niya ay naroon ang pagkasabik sa tinatanaw na mga batang naglalaro sa di kalayuan. Atat na kinuhanan niya ang mga ito ng larawan. Pagkaraan ay muli nitong tinignan ang mga kuha at ipinakita sa akin. Oh, tignan mo mga kuha ko, Pilo. Ang gaganda. Pagkaabot ko ng cellphone ay agad ko namang tinignan ang mga kuha ni tita. Habang iniisa-isa ko ay biglang napako ang tingin ko sa pinakahuling kuha. Medyo napakunot ang noo ko sa isang pamilyar na bagay sa larawan. May isang batang nakasimangot na parabang nagmamasid sa paligid at eksakto pang nakatingin sa kamera. Hindi ako maaaring magkamali. Kamukhang kamukha nito ang bata sa aking panaginip. Nangahaba ang leg na hinahanap ko ang lokasyong kinaroroonan ng batang yon. Nagulat pa ako nang makita ko itong nakatingin sa akin. Medyo kinabahan pa ako nang ang paraan ng pagkakatitig nito ay parabang
Tinatansya ako. Medyo naningkit ang mga mata nito. Oh, bakit parang humahaba ang leg mo, anak? Ano bang meron sa paligid? Anong hinahanap mo? Sinenyasan ko si tatay na yumuko at may ibubulong ako. Nakita ko po yung batang nasa panaginip ko, tay. Ha? Sigurado ka ba? Abat nasaan? Nang ituturo ko na kay tatay ang bata sa panaginip ko, ay natigilan ako nang mapansing wala na pala ito sa dating pwesto kanina. Ayun po, oh. Nye, nasan na po yun? Nandun lang po yun sa bandaron kanina, tay. Nakatayo po sa tabi ng posting yun ng ilaw. Nakatingin nga po sa akin na para bang kilala rin po niya ako. Nako, baka namamalik mata ka lang, anak. Saka, papahapon na pala. Teka, aba, baka pinaglalaroan ka ng kung anong elemento, anak. Kaya nakakapanaginip ka. Tapos nakikita mo pa, kamo ngayon. Aba, ipapatingin na nga kita sa albularyo rito. Binalingan ni tatay si Tita Delia na noon ay abala na ulit sa pakikipagtsikahan sa sumasalubong na mga kamag-anak. Delia lab, maya-maya nga ipatingin natin sa albularyo tong anak ko. Ha? Bakit naman? Anong dahilan? Ito kasing si Pilo, nakapanaginip daw ng isang bata at ngayon mismo ay nakita raw niya. Baka ika ko pinaglalaroan ng kung anong elemento ang anak ko. Pero mariin akong napailing sa mga sinabi ni tatay. Para makumbinsi siya, ay ipinakita ko ang picture sa cellphone ko at itinuro ang batang lalaki sa panaginip ko. Tay, heto po, tignan nyo. Ito po yung batang lalaki na sinasabi ko po sa inyo na nasa panaginip ko. Hindi po ako pwedeng magkamali. Siya po yun. Sigurado kang itong batang lalaki talaga na ito, yun nasa panaginip mo, anak? Opo, tay, siya po talaga. Patingin nga ako, love. Baka kilala ko at pupuntahan natin. Bihira lang kung lumabas ang mga bata rito kasi. Nakakunot ang mukhang pinakatitigan ni Tita Delia ang larawan ng batang lalaki sa panaginip ko. Kapag kuwan ay parang napapaisip ito ng malalim. Hindi ko kilala ang batang ito. Ngayon ko lang ito nakita. Nako, baka nga kung anong elemento ito, Pablo. Kailangan nga nating ipatingin mamaya si Pilo. Tamang-tama, may kilala akong magaling na albularyo. Maya-maya lang ay puntahan na natin kagad at baka kumapano pa si Pilo. Naku, mabuti na lang pala at napicturean ko. Saka, ano ba nasa panaginip mo, Pilo, tungkol sa batang ito? Si tatay ang nagkwento ng tungkol sa panaginip ko. Aba, paniguradong isang elemento nga ang batang ito. Bakit naman kasi ngayon nyo lang sinasabi sa akin? Di sana una pa lang ay may nagawa na ako para hindi na napapanaginipan pa ni Pilo. Mukhang may hahad lang pa yata sa... Ano lab? Hahad lang saan? Ang ibig ko sabihin mukhang may hahad lang pa yata sa lubusang pag-i-enjoy sana natin dito, love. Di bale, ipapakontra natin mamaya kay Sandro. Sandro? Aba, sinong Sandro? Yung magaling na albularyo na kilala ko, love. Kahit na anong masamang elemento sa paligid, ay walang palama sa kanya. O siya, tara na muna sa loob. At nang makapagpahinga na tayo saglit at para masinop na rin natin ang mga gamit natin. At pagkapahinga natin, pupuntahan kagad natin si Sandro. Kailangan maunahan natin ang batang elemento na yon bago pa sumapit ang dilim. Nang sandaling yon, ay nakaramdam ako ng kaba. Napakaparin ako sa munting Biblia sa likod ng bulsa ko. Matapos nga naming makapagpahinga at masinop ang mga gamit sa isang magarbong silid na inihanda para sa amin sa loob ng mansyon ni na Tita Delia, ay pinuntahan na nga namin kagad ang albularyo. Bale, nakatira lang pala ito sa may likod ng mansyon ni na Tita Delia. Dumaan pa kami sa taniman ng maisan. Pero hindi kami mismo sa loob ng maisan dumaan. Pumagilid kami. Habang dumaraan nga kami roon, ay kabadong-kabado ako. Paano naman ay ramdam na ramdam ko ang bigat sa dibdib ko.
Tapos ay parang may nararamdaman pa akong malamig na simoy ng hangin na nanggagaling mismo sa maisan. Kakaiba ang lamig na yon, samantalang paglabas namin kanina ay medyo maalinsangan naman. Makaraan ng ilang saglit ay itinuro na sa amin ni Tita Delia ang bahay raw ng albularyo na nakatayo mismo sa may gilid ng maisan. Habang papalapit kami rito, ay bigla akong nakaramdam ng parabang may bumubulong sa akin ng mahina. Lumingon daw ako sa bandang kanan ko. Takang napasunod naman ako kahit medyo nakakaramdam na ng takot. Pakiramdam ko ay may multo sa paligid. Pagbaling ko ng mga mata ko ay nakita ko ang isang batang lalaki na nagtatago sa likod ng isang puno. Kinakawayan ako nito at sinisenyas ang lumapit. Nanlaki ang mga mata ko nang mapansin kong yun mismo ang batang lalaki sa panaginip ko. Natakot na baka nga isa itong elemento ay tatakbo na sana ako papalapit kina Tatay at Tita Delia na nauuna na sa akin. Pero katakatakang para namang may kung anong puwersang nagtutulak sa akin na pumaroon sa direksyon ng batang lalaki. Para bang may malalamig na munting mga kamay na nagtutulak sa likod ko. Hala, ano nangyayari sa akin? Hindi maaari ito. Ayokong lumapit sa batang yun. Baka nga isa siyang elemento. Sisigaw na sana ako para humingi ng tulong kina Tatay at Tita Delia. Pero biglang may malamig na kamay na tumakip sa bibig ko na hindi ko nakikita. Sobrang natakot na talaga ako dahil parang may mga puwersa talaga na kumukontrol sa akin. Hanggang sa tuluyan na nga akong nakalapit sa batang lalaki. Huwag kang maingay. Hindi mo ba alam na delikado sa lugar na ito? Nang puntong yon ay napalis ang malamig na di ko nakikitang munting kamay na tumatakip sa bibig ko. Pati yung mga nakahawak kanina na nagtutulak sa likod ko ay nawala rin. Ha? Delikado? Paanong delikado? Saka, sino ka ba? Ikaw yung bata na nasa panaginip ko. Isa ka bang elemento? Shh! Hinaan mo lang ang boses mo. Hindi ako isang elemento, no? Isa akong tirador ng mga berbalang na gumagala sa lugar na ito. Ano? Berbalang? Anong berbalang? Teka muna, dayo ka lang dito, no? Oo, taga Maynila ako. Sumama lang akong nagbakasyon dito. Bakit ba? Kayong tatlo, taga Maynila. Hindi, ako lang sa tatay ko. Yung kasama naming babae, si Tita Delia, siya ang taga rito. Siya ang magiging bagong asawa ng tatay ko. Hindi ka na dapat sumama rito. Alam mo kung bakit? Bakit naman? Yun nga, dahil maraming berbalang dito. Ang berbalang ay parang aswang na manananggal. Ano? Yung nahahati ang katawan at lumilipad na may pakpak? Hindi eksaktong ganun. Ang pinagkaiba nila, ang berbalang, ay kaluluwa na lang nila ang lumilipad sa gabi. Iniiwan nilang katawan nila sa parting matatalahib o may matataas na mga damo. Katulad na lang yan, no? Yang maisan dyan, madalas magtago mga berbalang dito sa gabi. Kaya binabalaan kita. Wag na wag kayong magpapagabi dyan sa loob ng maisan. Kung ayaw nyong sapian nila kayo at ubusin ang laman loob nyo kapag tulog na kayo. Ngi, tinatakot mo ba ako, ha? Hindi Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Katunayan, ay medyo marami na rin akong napatay na mga berbalang sa loob ng maisa na yan. Kaya lang, ay parang naging mailap sila ngayon. At yun ang inaalam ko. Kaya nagmamasid-masid ako rito sa lugar na ito. Anong ginagamit mong pampatay sa berbalang? Tirador lang ba? Hindi. Ang ibig kong sabihin sa tirador ay tagahanap at tagapatay. Ang tirador ng berbalang ay tagapatay ng berbalang. We, as in kaya mo talagang pumatay ng berbalang samantalang ang bata-bata mo pa? Tingin ko, mas matanda ka lang ng konti sa akin o kaya ay magkaedad lang tayong dalawa. 12 anyos na ako. Naging tirador din ako
Kasi, tirador din ang lolo ko na nagpalaki sa akin. Mula nung mawala na siya at iniwan ako dahil sa katandaan, ay ako na ang pumalit sa kanya. Sa kanya ko natutunan ang maraming paraan kung paano humanap at pumatay ng mga berbalang na gumagala rito. Ah, ganun pala. Pero sigurado ka bang hindi ka masamang elemento? Kasi kanina, parang may malalamig na mga kamay na nagtutulak sa akin para puntahan ka. May tumakip nga sa bibig ko at para bang kinokontrol nila ako kanina. Saka isa pa, bakit napunta ka sa panaginip ko? Sa panaginip ko pa nga, sinesenyasan mo ako na wag maingay dahil mamamatay ako kung mag-iingay ako. Talaga? Napanaginipan mo ako? Ano pa napanaginipan mo tungkol sa akin? Ikwento mo nga lahat. May aalamin lang ako. Pero teka, ano nga palang pangalan mo? Ako'y si Pilo. Ikaw, anong pangalan mo? Revin. Revin ang pangalan ko. Ikinuwento ko kay Revin ang lahat ng napanaginipan ko. Yung maisan, si Tita Delia, yung maitim na usok at yung parang may mga bulong na nagmumula sa maisan. Mga bulong mula sa maisang ito? Anong klaseng mga bulong? Bulong ba ng matanda o bulong na parang sa mga bata? Bulong na parang sa mga bata. Yung iba pa nga ay parang umiiyak at tumihingi sa akin ng saklolo. Yung iba pa ay parang namang natatakpan ng kanilang mga bibig kaya hindi ko ganong maintindihan ang ibinubulong nila sa akin. Aha! Malamang ay mga kaluluwa ng mga batang nabiktima ng mga berbalang ang bumubulong sa'yo. Sigurado kong mga kaluluwa ng mga batang nawawala rito sa lugar namin ang mga yon. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung paano sila napadpad dito sa maisan. Ang kwento sa akin dati ng lolo ko, hindi raw nangingidnap ng mga bata ang mga berbalang. Hindi na nila kailangan gawin yon dahil sumasapi naman sila sa tao kapag papagabi na para makapambiktima. Teka, matanong ko pala sa'yo, Revin. Parang tao rin ba ang berbalang sa umaga? Nalalaman ba kung ang isang tao ay isa palang berbalang? Hindi tao ang mga berbalang. Mga lalaki sila na mukhang mga demonyo. Sa gabi lang sila lumalabas. May mga sungay sila sa noo. At may malalapad na mga pakpak na kung titignan ay parang sa paniki. Tapos may buntot din sila. Maitim sila at matigas sa mga katawan. Ang mga mata nila ay mapupula at katulad ng mga mata ng pusa. Grabe, sobrang nakakatakot sila kung tutuusin. Sabi mo ay sumasapi sila sa tao, di ba? Ibig sabihin, yung sinapian nila ay magiging berbalang na rin, ganun ba? Hindi ganun yon. Ang nasapian na nila ay kakainin na nila ang laman loob. Mamamatay na ang katawang yun pagkatapos nun. At pagkatapos nilang umalis sa katawan ng kanilang sinapian. Bakit, Pilo? May nakaharap ka na bang tao na parang sa pusa ang mga mata? Wala pa naman. Naiisip ko lang kasi ang Tita Delia ko. Naikwento ko siya sa'yo, di ba, sa panaginip ko. Iba kasi ang kutob ko sa kanya. Inalis pa nga niya sa bag ko yung mga pangontrang dinala ko eh. Ang naiwan na lang sa akin ay ito. Inilabas ko ang munting Biblia ni Tatay mula sa bulsa ko. Ito, maliit na Biblia. Sa tuwing idinidikit ko to sa kanya, para siyang hindi mapakali at hindi makatulog sa gabi. Duda rin ako sa tita mo. Kanina pa lang, nang makita ko kayong dumating at nagpicture-picture siya sa mga bata. Alam mo bang, pinilit ko lang ang ibang mga bata na lumabas. Kasi nga, nag-oobserba ako. Inaalam ko kung ano ang dahilan ng sunod-sunod at bigla na pagkawala ng mga bata rito sa amin na nangyari kailan lang. Dahil nga rin doon, kaya hindi pinapayagan ng mga magulang dito na maglakwatsa ang mga bata na walang kasamang mga matatanda. Mga kaibigan ko lang ang napapapayag ko dahil kinakausap ko ang mga magulang nila. Kaya pala sinabi sa akin dati ni Tita Delia ko na bawal daw ang nasa labas ang mga bata kapag gabi na. Saka, totoo bang bawal dito ang Biblia? Nako, hindi Ang totoo ay malakas na sandatayan laban sa mga masasamang elemento sa paligid. Dito pa lang, siguro naman ay naniniwala ka ng hindi ako elemento tulad ng inaakala mo. Kung elemento ako, di sana. Kanina pa kita iniwasan dahil dyan sa dala mong Biblia.
Maya-maya ay nagulat kami nang biglang may sumigaw sa paligid. Sina tatay at tita Delia. Hinahanap na ako. Naku, hinahanap na ako ni tatay at tita Delia. Paano yan? Babalik na ako ah. Tatalikuran ko na sana si Revin, pero saglit niya akong pinigilan. Teka sandali, Pilo. May importanteng mga bagay muna akong sasabihin sa'yo. Ano naman yun? Makinig kang mabuti, Pino. Huwag na huwag kayo magpapagabi sa maisan na to o kahit saan pan lugar na matatalahib o mapuno. Pag nakarinig ka ng parang malalakas na tunog ng mga pakpak, ibig sabihin may berbalang sa paligid. Kapag bigla itong humina ng humina, ibig sabihin ay nasa malapit mo na ang kaluluwa ng berbalang. Kailangan mo maglagay sa paligid ng pangontra. Kailangan lagi mong hawak yung Biblia mo. Wag na wag mong ilalayo sa'yo. Teka, bibigyan pala kita ng iba pang mga pangontra. Heto, mga langis, pangontra na kinakatakutan ng mga berbalang. Magpaid ka niyan kapag lumatag na ang gabi para hindi ka tangkaing lapitan ng lumilibot na kaluluwa ng berbalang. Itago mo maigi at wag na wag mong ipapakita kahit kanino, lalo na sa tita mo. At muli kong narinig ang malakas na pagtawag ni na tatay at tita Delia sa pangalan ko. Salamat dito, Revin ah. Sige, aalis na ako. Tsak mapapagalitan ako nito. O sige, mag-iingat ka. Saka siya nga pala. Wag na wag mong sasabihin ang tungkol sa akin ha. Wag mong babanggitin na isa akong tirador ng berbalang. Wag na wag ka rin magtitiwala sa tita Delia mo. Sigurado akong may itinatago siya sa inyo ng tatay mo. Magkita na lang tayo ulit dito bukas. Obserbahan mo pa rin pala ang tita mo at pag-usapan natin bukas ang mga naobserbahan mo. Tuluyan ko nang iniwanan si Revin at bumalik na ako kung nasaan ako kanina. Tay! Tay! Tita Delia, nandito po ako. Nadapa po kasi ako sa banda ron eh. Sobrang sakit pa nga po ng paa ko kaya nagpahinga po muna ako saglit. Sorry po kung hindi ko po kayo kagad sinabihan. Nilapitan ako ng nag-aalalang tatay ko. Samantalang si tita Delia naman ay halata ang pagkainis. Matapos ako nitong tignan mula ulo hanggang paa, ay alerto nitong inilibot ang paningin sa kabuuan ng maisan na para bang sinisiguradong walang kahit na sino ang nasa paligid, maliban sa aming tatlo. Naku, patingin niya ako ng paa mo, anak. Oh, wala ka namang kahit gasgas ah. Sigurado ka bang nadapa ka lang? Opo, tay. Nadapa lang po talaga ako. Hindi naman po ganun kagrabe. Sumakit lang po kasi ang paa ko kasi para po ako natapilok eh. Teka, ano yan nakaumbok sa may bulsa mo, Pilo? Nagulat ako nang biglang kapain at dukutin ni tita Delia ang laman ng bulsa ko nang wala man lang pasabi. Kinabahan tuloy ako. Ano ito? Bakit meron ka nito, Pilo? Sino nagbigay sa'yo nito? Saka ito. Aba, maliit na Biblia pala laman ito ha. Hindi ba sinabi ko sa'yo na hindi ka kailangan magdala nito? Ang tigas din pala ng ulo mong bata ka. Pwes, dahil di ka nakikinig, pasensyahan tayo kung mapahamak kayo mag-ama dahil dito. Ha? Anong ibig mo sabihin, Delia, na mapapahama kami dahil lang sa Bibliang yan? Saka bakit naman bawal magdala ng Biblia rito? Ano bang meron? Hay nako, kung nakikinig lang sana sa akin ang anak mo, Pablo. Pinagsabihan ko na siya. Pero ngayon, baka wala na akong magawa pa kapag nalaman nyo kung bakit bawal magdala ng Biblia rito. Albularyo lang ay sapat na sana. Nakita kong parang nalilito si tatay habang ibinubulsa ni tita Delia ang mga kinuha sa akin. Halatang wala rin siyang alam sa pagbabawal na yon ni tita Delia. Napapatingin pa siya sa akin na nagtatanong ang mga mata. O siya, bilisan na natin kumilos. Anong oras na Malapit na sumapit ang takip silim. Saka, kayo nga ang mauna. Doon ang punta natin sa kubong yun. Doon nakatira si Sandro, yung albularyo na sinasabi ko sa inyo. Hindi na nakapagsalita pa si tatay. Nakakunot ang noo na sumunod na lang kami sa utos ni tita Delia. Ako naman ay panakanakang nililingon si tita Delia. Napansin kong nanlilisik ang pagkakatitig niya sa akin at para bang nagbabanta. Ibubulong ko sana kay tatay pero napansin kong pati si tatay
ay sinasamaan na nito ng tingin. Talagang doon na ako kinabahan. Parang hindi ko nakilala si Tita Delia ng mga oras na yon. Ilang saglit pa ay nandun na kami sa kubo ng sinasabi niyang albularyo. Nang tumaupo kami, ay agad itong lumabas na para bang inaabangan talaga ang pagdating namin. Oh, Delia, narito ka na pala. Teka, sino itong mga kasama mo? Napansin kong parang may mabilis na isinenya si Tita Delia sa albularyon yon na dahilan naman para umaliwalas ang muka ng lalaking sa tansya ko ay kaedad lang ni tatay. Asikasuhin mo muna itong mag-ama, Sandro. Itong bata ay si Pilo. Maganda ka ng mga halamang herbal at tignan mo raw kung nai-elemento siya. Ipaganda mo rin sila na maiinom na tsaa. At siya nga pala, total ay pahapon na. Dito na rin siguro muna kami magpapalipas ng gabi. Nakakapagod kasing tumawid yan sa maisan. Malayo-layo rin, simula sa mansyon. Biglang sumingit si tatay. Ano ka mo? Dito tayo magpapalipas ng gabi, mahal. Okay lang ba sa'yo? Nakita ko namang tumaas ang mga kilay ng albularyo. Nagtatanong ang mga mata nito kay Tita Delia. Pasimple namang kinindatan ni Tita Delia ang albularyo. At nang makita kong nahuli ko siya, ay sinamaan ako ng tingin. Nagbabanta. Sumenyas pa na wag akong maingay at iginiit ang hintuturo sa leeg na ang ibig sabihin ay malalagot ako sa kanya kapag nagsumbong ako kay tatay. Okay lang naman sa akin, mahal. Bakit ayaw mo ba? Bala ko pa namang maglabing-labing tayo rito mamaya. Yung kakaibang labing-labing. Maya-maya pa ay biglang napaigtad si Tita Delia. Ay, sus Mariosep! Ano ba itong napakainit? Hindi magkamayaw na dinukot ni Tita Delia sa bulsa ng suot niyang palda ang botelyang kinuha niya sa akin kanina na bigay sa akin ni Revin. Nagtaka ako nang makita kong medyo nagliliwanag ang laman nun. Anak nang, ano ba laman nito? At bakit ganitong parang umiilaw at mainit? Aray! Aray ko! Biglang pumutok ang botelya at sumaboy sa balat at palda ni Tita Delia ang laman nitong langis. Dahil dito ay natatarantang agad siyang sinakluluhan ng albularyo. Anak nang, mukhang langis ng tirador ng berbalang ang inilabas mo, Delia. Saka bakit meron kang taglay na ganyan? Delikado tayo kapag nalaman nilang may ganyan tayo. Galit na tinitigan ako ni Tita Delia habang umaalon ang paghinga nito. Halatang pinipigilan niya ang pagpupuyos ng damdamin. Sige na, ihanda mo ng tsaa, Sandro. Ako nang bahala sa sarili ko. Ihanda mo na rin ng herbal para kay Pilo. Mukhang ang may sa elemento ngayon dito sa paligid, kaya sumabog ang botelya. Sige na, Sandro, magmadali ka bago pa tayo maunahan ng elementong yon. Agad namang nagmamadali ang albularyo na napansin kong parang takot sa natuklasan. Napatingin pa sa amin ni tatay nang nagtataka. Maging si tatay ay nagtataka rin sa mga nangyayari. Ako naman ay gustong-gusto nang sabihin sa kanya ang tungkol kay Revin. Pero hindi ako makahanap ng tamang tiyempo na hindi maririnig ni Tita Delia. Ilang saglit lang ay dumating na kagad ang tiyaang inihanda ng albularyo, pati na ang herbal na para sa akin. Heto na ang masarap na tsaa. Inimin niyo na kagad habang mainit-init pa. Hindi masarap yan kapag lumamig na. Ikaw bata, ikaw ang unang dapat uminom. Pagkainom mo, ay gagamitin ko na sa iyo ang herbal na gamot na ito para malaman natin kung anong elemento ang nabulabog mo. Ikaw rin, sir. Inimin niyo na po ang tsaa niyo. Sandro, ikaw na munang bahala sa kanila. Alam mo na ang gagawin at ako muna ay magpapalit ng damit ko. Parang may kung ano na natapong langis sa akin. Nakakainis. Tandaan mo, Sandro, ha? Ika-13 na ngayon para kay Sandel. Ano ka mo, Sandel? Sinong Sandel naman ang tinutukoy mo, mahal? At anong ibig sabihin ng ika-13 para kay Sandel? Ang dami mong tanong, mahal. Pero sige, sasagutin kita. Pero ubusin mo na muna ang tsaa mo. Lalamig pa yan eh.
At sumunod naman si tatay. Sasabay na rin sana ako, pero biglang may malamig na simoy ng hangin na umihip sa hawak kong tsaa. Nang tutunggain ko na sana to, ay nagtaka ko. Paano ay wala kong nahigop sa tasa? Wala na itong laman. Kaya naman ay nagkunwari na lang akong naubos ko na ang laman ng tasa. Napadigay pa ako nang hindi ko sinasadya dahil sa hangin na lagok ko. Ayos! Mga masunurin. Pues, sasagutin ko ang tanong mo. Si Sandel ay anak namin ni Sandro Pablo. At ngayong gabi, pagtalab ng tsaang ininom mo, ay iaalay na namin ang ikatreseng bata sa mga berbalang sa maisan. At ang ikatreseng bata ay walang iba, kundi ang anak mong si Pilo. Sorry ka na lang, mahal ko. Kailangan namin mabawi ang anak namin mula sa mga berbalang. Taga Maynila ang hanap nila para sa ikatreseng alay. Kaya nahirapan pa akong bumiyahe ng napakalayo. Pero sulit naman. Parehong nanlaki ang mga mata namin ni tatay sa revelasyong yun ni Tita Delia. Sobrang nag-alala ko para kay tatay na totoong nakainom ng tsaa. Pero bigla kong naisip na kung anuman ang mangyayari kay tatay ay kailangan kong magpanggap na gayahin. At kung tuluyan siyang mamamatay ay pagbabayarin ko si Tita Delia at ang kasama nitong albularyo. Biglang tumayo ng marahas si tatay para sana kumprontahin si Tita Delia na noon ay todong ngisi ng nakakaloko. Pero sa malas ay biglang nahilo si tatay. Napahawak siya sa kanyang noo at alalang napatitig sa akin. Anak, nahihilo ako. May inilagay sila sa tiyan natin. Ikaw, habang hindi ka pa nahihilo, tumakas ka na, anak. Hindi na kita mapoprotektahan. Patawad, anak, kung hindi ako nakinig sa'yo. Patawad. Doon na tuluyang natumba si tatay. Ako naman ay napapatulala na lang at napatingin kina Tita Delia at sa kasama nito. Nagdalawang isip pa ako kung susundin ko ba si tatay o ano. Binundol ako ng kaba ng sandaling yon dahil tiyak na ang kapahamakan ko. Ayoko siyempreng maialay sa mga berbalang sa maisan. Hindi ako makapapayag. Walang ano-ano nang maisipan kong tumakas na lang sa halip na magpanggap na nahihilo rin. Sa sulok ng mga mata ko ay nakita ko si Revin. Halatang kadarating lang niya. Nagtatago siya sa isang gilid ng kubo na madilim-dilim. Nalaman ko na lang na siya yon dahil sa suot niyang parang medalyon na malamlam na nagliliwanag. Sumenya siya sa akin na wag maingay at kalma lang daw ako. Kaya naman ang ginawa ko na lang ay tuluyan ngang nagpanggap na nahihilo. Naisip kong bahala na si Revin na iligtas ako. Naalala ko kasing isa nga pala siyang tirador ng mga berbalang. Nahihilo ko. Tulong! Iligtas niyo ako! Nakainom kami ng tsaa na may inihalo. Hindi ako pwedeng mamatay at may alay sa mga berbalang. Tulong! Tulong! Kawawang bata ka naman. Walang tutulong sa'yo rito dahil walang makakarinig sa'yo. Lalo mo lang ginigising ang mga berbalang sa maisan. Sandro, sige na. Ilabas mo ng tali at talian mo na yan para maialay na natin. At na akong mabawi at makita ang anak natin. Pati na ang Pablong yan ay talian mo na rin. Mahirap ng talian yan kapag nawala na ang talab ng pampatulog. Ibibigay na rin natin yan sa mga berbalang. Habang nagkukunwari akong wala ng malay, ay palihim akong nakatitig sa pwesto ni Revin. Patuloy siyang nakasenya sa akin na wag maingay. Napansin kong may kung ano itong ginagawa, parang may mga taling inilalagay sa may kinaroroonan. Makaraan ay pasimpleng lumabas ulit ito ng kubo. May butas pala itong nilika sa dingding kung saan ito dumaan. Nang matalian na ako ng albularyo, ay sandali akong iniwanan. Nag-usap pa sila ni Tita Delia. May inilabas si Tita Delia mula sa suot niyang kamiseta.
Isang kwintas na may palawit na kalahating puso. Madamdamin niya itong hinimas-himas at parabang maiiyak. Sa wakas, mababawi na natin ngayon ang anak natin, Delia. Miss na miss ko na ang anak natin. Ako man, Sandro. Sabik na akong mayakap ulit ang anak natin. Mabubuo na rin muli itong mga pendants namin. Kaya lang ay Kaya lang ay ano, Delia? parang nakukonsensya ako sa mga buhay na mga batang inialay natin sa mga berbalang. Parang gusto ko rin silang ipaghiganti sa mga berbalang, Sandro. Biruin mo, naging mga kriminal tayo para lamang mabawi ang anak natin. Mga inosente pa ang tinarget natin. Talagang ganun, Delia. Buhay ng anak natin na nakasalalay. Ginawa lang natin ang alam nating paraan bilang mga magulang. Isipin mo na lang na ang mga batang inialay natin ay napunta lahat sa anak natin. Babawi na lang tayo sa ibang paraan. Sa paanong paraan naman tayo babawi? Saka natatakot din ako sa magiging balik sa atin ng mga ginawa natin. At saka, Saka ano na naman, Delia? paano pala kung ginagamit lang tayo ng mga berbalang? Paano pala kung hindi pa rin nila ibigay ang anak natin at humirit sila ng panibagong treseng alay? Oo nga, no. Kung ganun, ay kailangan din natin bumuo ng plano laban sa kanila kung sakaling isahan nila tayo. Mga elemento pa rin sila ng kasamaan, kaya hindi tayo pwedeng magpakampante sa pangako nila. Bakit nga ba? Ngayon lang natin ito naisip. Natatakot tuloy ako ngayon, Sandro. Paano kung... Ay nako, bahala na nga. Basta kapag naibigay na natin ang huling alay ngayon at nabawi na natin si Sandel, ilabas kagad natin ang mga pangontra natin. Naihanda mo na ba ang mga yon, Sandro? Oo, naihanda ko na ang lahat. Saka ganito ang gawin natin para masiguro nating maibigay muna nila si Sandel. Itong mas matanda muna ang ipain natin. Hindi muna natin ibibigay itong mas bata hanggat hindi nila na ipapasakamay sa atin si Sandel. Tama ka. Kumusta naman ang mga gasolina? Sapat ba ang inihanda mo para masunog natin ang buong maisan? Oo, handang-handa na, mahal. Pinagplanuhan kong maigi ang gagawin ko. Kung ganon, ay kailangan na natin dalhin ang magamang ito sa maisan. Dating gawi tayo. Bubuhatin sana kami ni na Tita Delia at ng albularyo na siya palang totoong asawa ni Tita Delia. Nang walang ano-ano ay kumalabog ang mga bintana ng kubo. Nagbukas sara ang mga ito ng paulit-ulit. Nang pasimple kong ibinaling ang paningin ko sa bandang kinaroroonan ni Rebin, ay nakita kong hila-hila niya ang mga tali na inihanda nito kanina. Yun na pala yun. Sa bintana pala yun ikinabit. Aba, ano nangyayari sa bintana, Sandro? Mukhang may tao sa labas. Tignan natin at malalagot ang sinumang nangahas na pumarito. Isama na rin natin sa alay. Sige, kunin mo ang panabas mo, Delia. Kukuhanin ko rin ang akin. Bigla kong iniwan ng dalawa at tinignan ang mga bintana. Doon naman sinamantala ni Rebin na agad akong lapitan at kalagan. Paano ang tatay ko, Rebin? Kailangan maitakas din natin si tatay. Huwag mo masyadong lakasan ang boses mo. Huwag ka mag-alala sa tatay mo. May pangontra ko rito sa ipinainom nilang pampatulog sa kanya. O yan, ikaw na ang tumuloy sa pagkalag sa tali mo. Ang itay mo naman ang aasikasuhin ko. Alertuhin mo rin ako kapag pabalik na ang mag-asawa, ha? Sige, bilisan mo. Kinakabahan talaga ako. Malalagot tayo kapag nahuli nila tayo. May mga panabas pa naman sila. Hindi ko kakayanin kung ano ang pakiramdam ng matabas. Nangingilo ako. Ramdam ko rin ang kaba ni Rebin. Habang inaasikaso nito si tatay, ay may ipinapaamoy na kung anong dahon ay kitang-kita kong nanginginig ang kanyang mga kamay. Nagsisimula na ring lumitaw ang butil-butil na pawis sa kanyang noo. Nang unti-unti nang nagkakamalay muli si tatay, ay bigla namang natigilan si Rebin. Pati rin ako ay natigilan. Paano? Ay pareho kaming nakakarinig ng magaspang na tunog ng pumapagaspas na mga pakpak. Bigla kong naalala ang sinabi sa akin dati ni Rebin tungkol sa mga berbalang. Naku po, na nga ba't sinasabi ko? Nariyan na mga berbalang sa paligid.
Malamang ay nasa maisa na sila ngayon. Dali-dali, tulungan mo ko, Pilo. Pagtulungan na nating patayuin ang tatay mo. Kailangan makarating kagad tayo sa pwestong inihanda ko sa may talayban, sa labas nitong kubo. Dalian mo! Kahit alam kong mahihirapan kami sa pagbubuhat sa malaking katawan ni tatay, ay pinilit pa rin namin ni Rebin. Sakto naman noong tuluyan ng nagkamalay si tatay. Anong... Pilo anak? Anong nangyayari? Tay, huwag po kayong maingay. Itatakas po tayo ni Rebin. Isa po siyang tirador ng mga berbalang. Ano ka mo? Tirador ng berbalang? Ano yun? Opo, tirador po ako ng berbalang. Sa ako na lang po ipapaliwanag sa inyo lahat. Tara na po, bilisan na po natin. Baka mahuli po tayo ng mag-asawa. Habang papatakas kami palabas ng kubo, ay narinig pa namin ang pag-uusap ni na Tita Delia at ng tunay na asawa nito. Wala namang tao sa labas at sa palibot ng kubo, Sandro. Imposible namang mga berbalang ang gumawa nun. Hay na pala sila. Naririnig ko na ang pagaspas ng kanilang mga pakpak. Mabuti pa ay balikan na natin ang mag-ama at ilalabas na natin sila. Tayo na, Sandro. Hindi kaya kagagawa nito ng mga kaluluwa ng mga batang naialay natin, Delia? Hindi pwede yun. Saka bakit ngayon lang? Di sana noon pa nangyari ito. Baka ito na ang tamang panahon nila para lubusang magiganti. Dapat pala ay pinaghandaan din natin ito. Nawala sa isip ko ang ganito. Ay, bahala na. Yung mag-ama muna ang tutukan natin. Saka na natin isipin yan. Ito na ang huli at mababawi na natin ang anak natin. Yun muna ang importante sa ngayon. Kaya dali na tayo, Sandro. Ilabas na natin ang mag-ama. Tayo na! Bago pa kami maabutan ni na Tita Delia, ay nakalabas na kami ng kubo mula sa butas na ginawa ni Rebin sa dingding ng kubo na gawa lang naman sa dayami. Narinig pa namin ang pagtatalo ng mag-asawa nang madiskubring wala na kami sa loob ng bahay ng albularyo. Ang mag-ama, Sandro, nasan na? Bakit bigla silang nawala? Di ba't nakatali namang maigi yun? Anak nang, hindi naman yata matalab ang ibinigay mong tiyaan na pampatulog sa kanila. Anong hindi? Nakita mo naman kanina nakatulog na sila, di ba? Saka sobrang tapang kaya ng inihanda kong yun. Nasa na nga sila ngayon? Ipaliwanag mo nga. Hanapin natin sila ngayon din. Hindi pwedeng makatakas ang mag-amang yon. Mabubulgar ang sikreto natin pag nagkataon. Saka yung pang-alay natin. Ay, kainis naman, Sandro. Kapag nakatakas sila, ay lagot ka talaga sa akin. Samantala, si tatay naman ay nag-aalala ng sandaling yon. Teka anak, sandali lang. Saan ba talaga tayo magtatago? Hindi pwedeng mahuli ulit nila tayo. Saka, ano ba yung maingay na parang pagaspas ng pakpak? Naguguluhan ako, anak. Basta po, Ma'am Pablo. Sumunod na lang po kayo sa akin sa pupuntahan natin talayban. Ligtas po tayo ron dahil pinalibutan ko po ng matatapang na mga pangontra. Hindi rin po tayo kagad makikita na mag-asawang yon na nag-aalay po pala ng mga bata sa mga berbalang. Saka na lang po kayo magtanong tungkol sa mga berbalang. Kailangan po, Ma'am Pablo, tahimik po muna tayo habang nariyan pa po ang mga berbalang sa paligid. Makiramdam po muna tayong maigi. Kapag bigla pong humina ang tunog ng pagaspas ng pakpak nila, ibig sabihin po ay nasa malapit na po natin sila. Hindi po muna tayo pwedeng gumawa ng kahit na anong ingay. Kapag ganun na po. Diyos ko, nakakatakot naman. Parang naririnig ko rin ang singasing nila. Parang galit na galit sila at gusto nang kumain ng tao. Huwag kang maingay, Pilo. Ayun na mag-asawa, oh. Nakalabas na sila ng kubo. Dalian nyo na ang pagsunod sa akin. Dumapa tayo at gumapang na lang sa damuhan. Tiisin na lang muna natin ang mga tinik. Tandaan nyo, kahit na anong mangyari, ay wag na wag kayong gagawa ng kahit na anong ingay. Kundi, lagot tayo. At nakarating din kami sa talahibang sinasabi ni Rebin. Doon kami walang imik, nananatili at nakiramdam sa mga nangyayari. Hanggang sa paglipas ng mga ilang minuto ay nagulat na lang kami
nang bigla kaming ilawan ni na Tita Delia at ng asawa nito. Aha! Narito lang pala kayo, ha? Hindi na kayo makakatakas ngayon. Teka, sandali Delia. Mukhang tirador ng berbalang ang isang batang ito na kasama nila. Tignan mo, may suot siyang medalyon. Alam kong medalyong yan. Pagmamay-ari dati yan ng matandang tirador na si Kagoryo. Ano ka mo? Pwes, patayin mo siya, Sandro. Patayin mo. At ialay din natin sa mga berbalang. Ano pang hinihintay mo? Sige na, kumilos ka na. Patayin mo na ang batang yan. Iaamba na sana ng asawa ni Tita Delia ang hawak nitong panabas. Pero biglang nagsalita si Rebin. Sige, saktan niyo ako. Pero hindi niyo na mababawi ang anak ninyo. Ano, sige, saktan niyo ako. Natigilan bigla ang mag-asawa sa sinabi ni Rebin. Lalo na si Tita Delia. At lalo nang may ilabas si Rebin na isang kwintas na may palawit na kalahating puso na katulad ng nakita ko kay Tita Delia. Teka, anong ibig mong sabihin? Anong alam mo sa anak ko? At anong kinalaman mo sa mga berbalang? Saka bakit nasa iyo ang kwintas ng anak ko? Magsalita ka! Wala na pong silbi. Kung mag-aalay po kayo ngayon ng ika-13 alay. Inasahan at ginamit po kayo ng mga berbalang. Matagal na po nilang kinain ng anak ninyo. Nakausap ko po ang kaluluwa niya. 10 ng mga kaluluwa na iba pang batang inalay nyo sa mga berbalang. Naging posible po yon dahil sa botelya ng espesyal na langis na ibinigay ko kay Pilo na sumabog nang mahawakan nyo. Tinadya ko po yon para malaman kung anong kinalaman ninyo sa pagkawala ng mga bata rito sa baryo natin. Sa pamamagitan ng isang orasyon ay nalaman ko po ang lihim ninyong ginagawa. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Sandro, ano na? Tapusin mo na ang mga yan. Bilisan mo na. Ngunit may mabilis na parang orasyong sinambit ang batang si Rebin, saka pumitik sa hangin. Dahil dito ay biglang natigilan ang mag-asawa. Ayon kay Rebin, malamang daw na naririnig ng mga ito ang tinig ng kaluluwa ng kanilang anak na si Sandel. Bunga nito ay mapait na umiyak na parehong napalupasay sa damuhan ang mag-asawa. Sandel! Sandel, anak! Ikaw ba talaga yan? Ang kaawa-awa kong anak! Sandel, anak ko! Ang anak ko, Sandel, mahal na mahal ka namin ang inay mo, anak. Mahal na mahal ka namin. Ang mga berbalang na yon, mga hayop sila! Mga hayop sila! Pwes, mananagot sila sa panloloko na ginawa nila sa atin, Sandro. Bilisan mo, tumayo ka riyan at ubusin natin sila ngayong gabi. Papatayin natin sila. Magkamatayan na kung magkamatayan. O kaya, hindi ba kayo tutulong na patayin ang mga berbalang? Tutulong po siyempre. Pero pumasok po muna kayo rito. Pero biglang natigilan si Rebin nang marinig naming biglang papahina na ang tunog ng pagaspas ng mga pakpak ng mga berbalang. Naku po, nalintigan na. Alerto kayo. Nandito na po ang mga berbalang sa paligid natin. Kahit na anong mangyari, huwag po kayong gagawa ng ingay. Ngunit si Tita Delia ay hindi nakinig sa sinabi ni Rebin. Sa halip ay pasigaw pa nitong hinamon ang mga berbalang. Samantala, ang asawa naman ito ay binalingan si Itay. Pare, pumunta kayo sa gilid ng maisan sa tapat ng kubo namin. May mga galon doon ng gasolina at may lighter na rin doon. Silaban nyo ang buong maisan. Sige na, bilisan nyo! Pero, paano kayo, pare? Ano mangyayari sa inyo rito? Sige na pare, hayaan nyo na kami mag-asawa para kami ang pasukan nila sa halip na kayo. Mga inosenteng buhay ang kinuha namin na nauwi lang sa wala. Kaya buhay lang din namin ang magiging kapalit
ganti na rin namin para sa anak namin. Sige na pare, kumilos na kayo ng tahimik. Bilisan nyo! Medyo napaluha na ako ng sandaling yon. Parang naaawa tuloy ako kay Tita Delia at sa asawa niya. Nang magsisisigaw na rin si Tito Sandro ng paggamon at pagmumura sa mga berbalang, ay wala na kaming nagawa. Pinahiran kami ni Revin ng langis na pantaboy sa mga berbalang. Makaraan ng ilang saglit ay pagapang kaming tumakas palayo at patungo sa tinutukoy ni Tito Sandro. Nang gabing yon ay tagumpay naming nasilaban sa apoy ang buong maisan. Siyempre ay nahirapan kami dahil napakalawak ng maisan. Katakot-takot na mga atungal at singasing ng mga berbalang ang narinig namin sa buong paligid. At kaming tatlo ay pare-parehong napaiyak nang marinig din namin ang mga sigaw ng paghihirap ni Tita Delia at Tito Sandro. Pero wala na kaming magawa ng mga sandaling yon dahil tuloy-tuloy na ang pagkalat ng apoy sa buong maisan. Delia! Delia, mahal ko! Delia! Tita Delia! Tita Delia, patawad po! Hindi po namin kayo mailigtas! Sa ganung paraan namin natalo ang mga berbalang ng gabing yon. Sa tulong ni Revin, naapo pala ng kilabot na tirador ng mga berbalang na si Manggorio. Sugatan at duguan kami ng gabing yon dahil sa paggapang namin sa damuhang marami palang mga tinik. Sa kubo naman ni Tito Sandro kami nagpalipas ng gabi matapos naming panoorin hanggang sa mamatay ang kahuli-huliyang dila ng apoy sa naabong maisan. Kinabukasan ay ikinuwento sa amin ni Revin ang lahat kung paano niya nalaman ang malagim na lihim ni Tita Delia at ng asawa nito. Nalaman nga niya yon dahil sa botelya ng espesyal na langis na ibinigay niya sa akin. Inorasyonan daw pala niya yon. Nang sumabog daw yon, ay kusa raw siyang sinundan ng mga kaluluwang nabiktima ni Tita Delia. Yun daw mismo yung kaluluwa ng mga batang lumitaw sa panaginip ko. Sila rin daw yung tumutulak sa akin nang unang kawayan ako ni Revin. Nagmistula raw silang mga anghel de la guardia sa amin na ang layunin ay para makamit ang hustisya ng kanilang pagkamatay sa pamamagitan ng paglipol sa mga berbalang at pati na rin daw kina Tita Delia at Tito Sandro. Kabilang daw doon sa mga kaluluwa ng mga bata ang anak ni Tita Delia. Una raw ay pinipigilan nito ang kaluluwa ng ibang bata na idiin ang mga magulang nito. Pero bandang huli ay napapayag din dahil nakita rin itong mali ang ginagawa ng mga magulang nito. Pinasalamatan namin ni Itay si Revin dahil sa pagliligtas niya sa buhay naming mag-ama. Bilang alaala niya ay humingi ako sa kanya ng isang medalyon dahil sa panaginip ko noon ay nakita kong marami siyang taglay na medalyon. Pinagbigyan naman ako ni Revin at bilang alaala din namin ni Itay sa kanya ay iniukit niya ang pangalan namin sa isa niyang medalyon. Nang umuwi kami ni Tatay sa Maynila ay marami kaming baon na aral mula sa katakot-takot na karanasang yon. Una ay mahalagang makinig sa kutob natin at huwag itong ipagwalang bahala. Ikalawa, huwag maging bulag at sunod-sunuran sa pag-ibig na tulad ni Itay kay Tita Delia na nauwi sa nakakatakot na karanasan. Dapat ay timbangin pa rin ang damdamin at isip. At ikatlo, huwag magtiwala at makipagdeal sa mga elemento ng kadiliman. Walang mabuti na magmumula sa mga alagad ng kasamaan.
At ikaapat, kung buhay ang inutang, buhay rin ang magiging kabayaran, tulad ng nangyari kina Tita Delia at Tito Sandro. Lahat ng yon ay tumatak sa aming isipan bilang isang mahalagang aral. Nakakalungkot ang naging wakas ni Tita Delia, pero nakakataba pa rin ng puso ang pagsisising ipinakita ni Tito Sandro, ano pat nagawa niyang isakripisyo ang kanilang buhay para sa ikaliligtas ng ibang buhay. Lumipas ang ilang araw, linggo at buwan. Medyo nakakabawi na kami sa makapanindig balahibong pangyayari sa buhay namin ni tatay na naranasan namin sa Mindanao, sa lugar ni Tita Delia, dahil sa mga aswang na berbalang na inakala ko nun na hindi totoo, ngunit kasama pala nating nabubuhay sa mundo. Tahimik na ang buhay namin at normal na ulit na lumilipas ang mga araw at pilit na kinakalimutan ang karanasan namin sa mga berbalang. Si tatay naman, alam ko na natakot din siya sa pangyayaring yon. Pero bukod doon, alam kong nasaktan siya sa ginawang panloloko sa kanya ni Tita Delia at nadamay pa nga ako na muntik na naming ikapahamak na mag-ama. Pero nakikita ko siyang lumalaban at pilit na kinakalimutan ang nakaraan. Sinabi ko sa kanya na maaari siyang humanap muli ng babaeng iibigin para tuluyang maghilom ang sugatan niyang puso at tuluyan ng makalimutan ang masalimuot niyang relasyon kay Tita Delia. Pero sinabi niya sa akin na hindi pa daw nakahanda ang puso niya na umibig muli dahil nadala na raw siya. Bagkus ay magko-concentrate na lamang daw siya sa akin para mas matutukan niya ang pagpapalaki sa akin at mapuno ang mga pagkukulang niya bilang ama na nawala nang maging sila ni Tita Delia. Pero sinabi niya sa akin na hindi niya tuluyang isinasarado ang puso niya at hahayaan na lamang daw ang pagkakataon na dumating ang tamang babae na makakasama at mamahalin siya ng totoo na walang halong panluloko at pagpapanggap. Kapag bakasyon ay pumupunta at nagbabakasyon kami ni tatay sa Mindanao upang bisitahin si Rebin, ang batang nagligtas sa amin at pinagkakautangan namin ng aming buhay. Wala kaming nararamdaman na takot dahil alam naming ligtas na ang lugar na yon at wala ng mga berbalang o ibang elemento ng dilim na namiminsala doon. Nagdadala kami ng mga pasalubong. May mga damit, pantalon, sapatos na pambasketball, mga laruan at iba't ibang mga grocery items tulad ng mga delata, mga instant noodles at sinamahan na rin namin ng request ni Rebin na chocolate na Toblerone. Binilan din siya ni tatay ng cellphone para kahit nasa Maynila kami ay may contact pa rin kami sa kanya. Tinuruan ko siya sa paggamit nun at mabilis naman siyang natuto. At inalok pa nga siya ni tatay na kung gusto nito ay sumama na siya sa amin sa Maynila at doon na manirahan. Ngunit tumanggi ito. Hindi daw niya kayang iwan ang lugar na yon dahil wala na raw magtatanggol sa mga tao kung aalis siya at doon na maninirahan sa Maynila kung sakali mang may sasalakay muli na mga aswang sa lugar na yon. Naintindihan naman namin ni tatay ang pasya ni Rebin at ang ginawa na lang ni tatay ay sinabihan si Rebin na kung gusto nitong mag-aral muli ay tutulungan siyang i-enroll sa malapit na eskwelahan at si tatay na ang bahala sa baon nito araw-araw at sa mga kakailanganing gamit sa eskwelahan. Iiwanan niya ito ng pera at papadalahan buwan-buwan ng panggastos. Sa una ay nagdadalawang isip pa si Rebin dahil para itong nahihiya, pero pinilit namin ito ni tatay na pumayag dahil para man lang doon ay makabawi kami sa kabutihang ipinakita niya sa amin
Ngunit sinabi nito na hindi siya nanghihingi ng kapalit sa kanyang ginawa. Pero sinabi naming tanggapin na niya para sa kanyang kinabukasan at kusang loob na ibinibigay ni tatay ang tulong na yon sa kanya at labis ni tatay ikatutuwa kung papayag siya. Sa huli, pumayag na rin si Revin na muling magbalik sa pag-aaral. Sabi nga sa John chapter 4 verse 9 to 10, ganito ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Isinugo niya sa sanlibutan ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo ay magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. Ipinapakita ng talatang yon ang pagmamahal ng Diyos ay hindi haka-haka, kundi pinatunayan sa pamamagitan ni Hesukristo. At sabi rin sa John chapter 10 verse 28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman ay hindi sila mapapahamak at walang makakaagaw sa kanila mula sa aking kamay. Pinatutunayan nito na ang mga anak ng Diyos ay nasa kanyang pag-iingat at seguridad. Kaya't walang masamang elemento ang makakalapit sa mga tunay na anak ng Panginoon. Ang Diyos ay mapagmahal na Ama, at ang sino mang lalapit at magtitiwala sa Kanya ay di niya pababayaan. Ang Kanyang pag-ibig ay may kasamang pag-iingat, proteksyon at katiyakan ng buhay na higit pa sa kahit na anong anting-anting na pamproteksyon laban sa mga aswang. Kaya't lalo nating palawigin ang pagtawag at pananampalataya natin sa Poong May Kapal, dahil ang kanyang proteksyon at pagmamahal sa atin ay wagas at walang hangganan.